Ano ba ang pinakamagandang simula para sa isang magandang pagsasama at magandang pag-iibigan? Ito ba'y dapat magsimula sa pagiging magkaaway, magkakampi, o sa pagiging magkaibigan? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo ang nag-iisa ninyong Mama Mia para sa panibagong kwento for today's video. And yes, dahil weekend pa rin, wala pa rin po tayong on-cam video. Ang makikita nyo na lamang ay ang ating mga static pictures dyan. Sana naman ay ika-enjoy nyo yan kahit papano, kahit paulit-ulit yan. Anyways, huwag na nating patagalin pa ito dahil excited na rin akong i-share sa inyo ang ating kwento for today's video. Dito lamang syempre sa inyong programang Dear Mama Mia. Minsan, nahuhulog ka na lang sa mga taong hindi mo akalain na iyong mamahalin. Minsan, ang mga ganitong klaseng pagmamahal ay nagkakaroon ng magandang ending. Nagkakaroon ng katuparan. Pero minsan din naman, hindi lahat pinapalad na magkaroon ng magandang ending, ng magandang storya. Minsan ang iba, nasasapat na sa pagkakataon na maranasan kahit papaano kung paano magkaroon ng minamahal ng sobra-sobra. Dear Mama Mia, sa totoo lang, hindi ko matandaan kung kailan eksaktong nagsimula ang lahat. Hindi yung pag-ibig, kundi yung kami. Mama Mia, sa totoo lang, hindi ko po alam kung nararapat ba ang kwento kong ito para po pagbigyan ninyo ng inyong importanteng oras. Hindi ko alam kung sapat ba ang kwentong ito para mai-ere sa inyong programa. Pero heto ako, nagbabakasakali na mai-ere din itong aking mga naranasan. Nagbabakasakali na makapagbigay din ako ng inspirasyon, lalo na't alam kong hindi lang po ako ang dumanas ng ganitong mga karanasan sa buhay. Kasi sa totoo lang, hindi ko rin alam kung may malinaw bang simula itong akin pong kwento. Parang bigla na lang siyang naging bahagi ng araw-araw ko. Parang bigla na lang siyang sumulpot nang hindi ko napansin kung kailan siya tumigil sa pagiging isa lang sa mga kakilala ko at naging bahagi na rin ng buhay ko. Meron ba kayong ganong tao sa inyong buhay? Yun bang akala nyo simpleng kakilala lang? Yun bang akala ninyo simpleng kaibigan lang? Pero hindi nagtagal. Naramdaman nyo na lang na isa na pala siya sa pinakamay malaking bahagi ng iyong puso at pagkatao. High school pa lang kami noon. Pareho kami noong late sa klase nung unang araw ng pasukan para sa school year na yon. Pawis na pawis ako. Hawak ang bag ko na parang buhay ko ang nakasalalay sa pagtakbo ko papunta sa classroom. Pagpasok ko, halos lahat ng estudyante ay nakaupo na sa kani-kanilang mga upuan. Tahimik, nakatingin sa amin ng teacher. At siya, nakapila din sa likod ko. Sorry po, sabay naming halos sinabi. Nagkatinginan kaming dalawa at doon nagsimula ang lahat. Sa totoo lang, Mama Mia, wala naman akong naaalalang dramatic eksena nung mga panahon na yon. Walang pa slow motion gaya ng mga nababasa natin sa mga nobela at napapanood sa mga pelikula.
Wala ring mga background music. Pero ang hindi ko alam, may kakaiba na pala. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag noon pero ramdam ko. Akala ko yun lang ay dahil sa kaba ko sa sobrang late ko nga sa unang araw ng pasukan. Simula noon, hindi dahil pinili namin, kundi dahil parang ayun na nga ang natural na nangyayari. Sa classroom, sa kantin, sa uwian, ay halos lagi na kaming magkasabay dalawa. Uy, kain na tayo. Siya lagi ang nauunang mag-aya sa akin. Wait lang. Ako naman yung laging nagpapahuli pero sumasabay rin naman. Ang mga pagkakataong ganon, unti-unti ay nagiging routine na namin, Mama Mia. At ang mga routine kapag tumatagal, kapag laging nakasanayan, nagiging tahanan. Lumipas ang mga buwan, naging taon. Hanggang sa namalayan ko na lamang na nakabisado ko na kung paano siya tumawa. Yung medyo paos na may kasamang pagyuko. Nakabisado ko na rin kung kailan siya tahimik. Yung mga oras na kahit hindi siya magsalita, alam ko pa rin na may dinadala siya. Parang kilalang kilala ko na siya sa paglipas ng isang taon na halos araw-araw kaming magkasama. At ako naman, Mama Mia, yung naging pahinga niya. Hindi niya kailangang magpaliwanag sa akin ng kahit na ano. Isang tingin ko pa lamang sa kanya, alam ko na eh. Alam ko na kung masaya siya sa araw na yon. Alam ko na kung meron siyang dinadala at dinaramdam. Uy, okay ka lang ba? Tanong ko minsan. Hindi. Sagot naman niya. At sapat na yun. Wala nang tanong-tanong pa. Wala nang pag-uusisa. Uupo lang kami sa tabi ng court habang pinapanood ang mga taong abala sa sarili nilang mundo habang kami ay parehong tahimik lang. Magkasama. Mama Mia, kahit kailan, hindi ko po talaga siya tinanong kung anong problema. Inaantay ko lang na siya ang mauunang magsabi sa akin. Sapat na sa akin na malaman niyang nandyan lang ako palagi para sa kanya. Kung ayaw niyang magsalita, tatabihan ko siya. Uupo ako sa tabi niya at wala akong pakialam kung buong maghapon kaming hindi magsasalita sa isa't isa. Basta maramdaman niya lang na hindi siya nag-iisa. May mga gabi rin na sabay kaming nagre-review at nag-aaral. Kunyari seryoso, pero kalahating oras lang mula nung nag-aral kami ay kwentuhan na lang ang aming ginagawa. Anong gagawin mo after graduation? Tanong niya sa akin. Habang nakahiga kami noon sa sahig ng sala nila, napapalibutan ng mga libro na hindi naman namin binubuksan. Hindi ko pa alam eh. Sagot ko. Ikaw? Ako, gusto kong umalis dito. Gusto kong makita kung ano pa yung nasa labas. Kung ano pa yung nasa labas ng mundo na ginagalawan natin. Ah, ganun ba? Kumingiti siya habang nakatingin sa kisame. At sa sandaling yun, hindi ko alam kung bakit. Pero natakot ako, Mama Mia. Hindi dahil sa mga pangarap niya, kundi dahil baka sa mundong pupuntahan niya ay wala na ako doon. Baka sa mundong sinasabi niyang e-explore niya ay hindi ako kailanman magiging bahagi doon. Hindi ko naman agad napansin yung pagbabago. Akala ko normal lang.
Yung pagtanong niya kung kumain na ba ako, parang dati lang eh. Yung pag-aantay niya sa akin kahit late na ako, parang kahapon lang. Pero may mga maliliit na bagay na nag-iiba. Yung paraan ng pagtitig niya, yung paghawak niya sa braso ko na tumatagal ng ilang segundo kaysa sa dati. Yung katahimikan sa pagitan namin na hindi naman awkward, pero ramdam ko na hindi lang din simpleng katahimikan. Ramdam kong may laman na, Mama Mia. Sa totoo lang, yun ang isa sa kinatatakutan ko. Isang hapon, pauwi na kami. Umuulan noon at pareho kaming walang dalang payong. "Tara, takbo," sabi niya. Humawak siya sa kamay ko, mahigpit. Tumakbo kami sa gitna ng ulan. Tumatawa. Parang mga batang walang iniintinding problema sa mundo. Pero sa gitna ng lahat ng yun, hindi ako makatawa ng buo. Kasi sa unang pagkakataon, napansin ko kung gaano kasakto yung kamay niya sa kamay ko. Kung gaano kanatural yung pakiramdam na magkahawak kami ng kamay at komportable yung puso ko. At kung gaano ko na ayaw bumitaw sa kanya. Kung gaano ko na kagusto na laging magkadikit lang ang kamay naming dalawa. Doon ko unang tinanong ang sarili ko, Mama Mia. Ano na ba talaga to? Kaibigan pa rin ba lang ito? O may iba nang ibig sabihin? Pero hindi ko sinagot ang tanong na yon. Pinili kong wag sagutin. Pinili kong wag mag-usisa sa aking sarili. Kasi alam ko kapag sinagot ko yun, magbabago na ang lahat sa pagitan naming dalawa. At handa akong manatili sa kung anong meron kami, kahit hindi ko maintindihan. Basta ang sa akin lang, wag siyang mawawala, na lagi lang siyang nandyan. Hanggang dumating yung araw na may ikwenento siya sa akin. May nagugustuhan na ako, sabi niya. Simple lang ang mga salitang yon. Simpleng pag-amin lang ng isang kaibigan sa kanyang kaibigan na meron na siyang napupusuan. Parang wala lang ano. Pero para sa akin, parang may kung anong sumuntok sa dibdib ko. Mabait siya. Tsaka alam mo ba, ang gaan-gaan niyang kasama. Dagdag pa niya. Ngumingiti siya, nagniningning ang kanyang mga mata habang nagkukwento siya sa akin. Yung ngiting kabisado ko, yung ngiting akala ko noon ay para lamang sa akin. Ngumiti rin ako. Talaga ba? Pilit kong sagot. Yeah, gusto ko siya. Sige, kung sino man yan, tutulungan kita. Hindi ko alam kung paano ko nasabi yon. Hindi ko alam kung saan ko nakuha yung lakas para ngumiti habang may kung anong unti-unting nababasag sa loob ko. Pero ang ginawa ko, Mama Mia, sinabi ko pa talaga sa kanya na tutulungan ko siya, na ilalakad ko siya. Erereto ko siya kasi yun naman talaga ang role ko bilang kaniyang kaibigan. At dito nagsimula ang isang masakit na laban sa loob ko. Laban hindi para sa kanya. Laban na hindi para sa aming dalawa, kundi laban sa sarili ko. Sa mga bagay na hindi ko dapat maramdaman pero nararamdaman ko. Sa mga salitang hindi ko dapat sasabihin pero gustong mamutawi sa aking mga labi. Sa pag-ibig na hindi dapat umiiral pero unti-unti nang umuusbong sa puso ko. At gabi-gabi, Mama Mia, habang nakahiga ako sa kama, hawak ang cellphone ko,
Lagi kong binabasa ang mga pinapadala niyang mensahe sa akin tungkol sa ibang tao. Doon ko unti-unting inamin sa sarili ko ang isang bagay na matagal ko nang tinatakasan dahil ayokong mawala siya sa akin. Matagal ko nang piniling wag maramdaman dahil natatakot ako na baka kapag nasabi ko sa kanya ay tuluyan din siyang mawawala sa akin. Alam ko yun, matagal na. Alam ko matagal na ang nararamdaman ko para sa kanya pero hindi ko man lang magawang aminin kahit sa sarili ko. Mahal ko siya. At dun nagsimula ang kwentong hindi ko alam kung papaano ba matatapos. Mama Mia, may mga bagay na mas madaling itago kesa sa aminin, lalo na sa mga taong may kinalaman sa damdamin mo. Akala ko noon kaya kong kontrolin. Akala ko kaya kong ilagay sa isang sulok ng puso ko yung nararamdaman ko para sa kanya. Na kaya kong manahimik. Na kaya kong magpanggap na maayos lang ang lahat. Na hindi ako makakaabala sa kung anong meron sa aming dalawa. Pero mali pala ako, Mama Mia. Kasi ang damdamin, kahit gaano mo papiliting itago, marunong itong maghanap ng paraan para laging sumingaw at laging ipapaalala sa iyo ang nakatago sa puso mo. At sa bawat araw na magkasama kaming dalawa, mas lalo ko lang siyang nararamdaman. Mas lalo lamang sumisigaw ang puso ko ng labis na pagmamahal ko para sa kaibigan ko. Mama Mia, ewan ko ba? Akala ko kapag may iba na siyang nagugustuhan, hindi na kami masyadong magkakasama pero parang baliktad ata ang nangyayari. Dahil sa may itinatago na siyang damdamin para sa iba, ay mas nagiging madalas pa ang pag-uusap namin tungkol dito. Opo, hindi na lamang tulad ng dati na tungkol sa school, na tungkol sa mga assignments or exams, ang aming pinag-uusapan o tungkol sa mga kaklase at mga guro na hindi namin gusto. Ngayon, pati maliliit na bagay, pinag-uusapan na namin. At ang lahat ng bagay na pinag-uusapan namin laging nauuwi sa kung ano ang kanyang damdamin para sa iba. Anong ginagawa mo? Message niya sa akin. Siguro mga mag-aalas 10 na iyon ng gabi. Wala naman, ikaw? Iniisip ko kung anong ulam namin bukas. Napapangiti ako. Ang babaw, ano? Pero ewan ko ba, parang sapat na yun para gumaan ng araw ko. Kaya lang, Mama Mia, makalipas ang ilang palitan ng mga mensahe, isisingit na naman niya. Alam mo ba, nalaman ko kung anong paborito niyang ulam? Ano? Secret, di ko sasabihin. Sabi pa niya. Minsan, kahit walang kwenta ang pinag-uusapan namin, parang ayoko pang matapos yun. Minsan nga, Mama Mia, kahit yung pinag-uusapan namin ay yung taong gusto niya, okay lang. Basta't kasama ko siya. Basta't kausap ko siya. Basta't ramdam ko na ako pa rin ang sinasabihan niya ng lahat. Minsan nga yung tipong aantayin ko pa yung typing na lalabas sa screen kahit ilang minuto pa yon. Kung yung iba, kapag may ka-chat, ay hindi lang iisa. Ako siya talaga ang ka-chat ko, Mama Mia, at wala nang iba. Ino-open ko pa yung kanyang profile dun sa messenger. Tapos inaantay ko talaga yung mensahe niya sa akin. Yung tipong mag-iisip ako ng random na tanong basta lang hindi maputol yung usapan namin. Kung magiging hayop ka, ano ka? Tanong ko minsan. Pusa siguro. Ikaw? Sagot niya. Ikaw pa rin.
Loko ka? Pero ngumiti ako kasi kahit biro may katotohanan. Kung may gusto akong maging kahit ano sa mundo niya, yun ay yung manatili sa tabi niya. Pero habang ako mas lalong lumalalim, siya pala ay mas lalong lumalayo. Hindi niya alam. Hindi niya napapansin. O baka naman, pinipili niya lang na wag isipin at wag pansinin. Dumating ang panahon na mas madalas na niyang banggitin yung pangalan ng taong gusto niya. Paulit-ulit. Marang awitin na hindi mo mapigilang marinig kahit ayaw mo. Ang saya niya kausap, ano? Pareho kasi kami ng trip eh. Feeling ko gusto ko na talaga siya. Sa bawat salitang binibitawan niya, parang may maliit na parte sa akin na nawawala. Unti-unti, walang ingay, pero ramdam na ramdam ko. Ako yung unang nakakaalam ng lahat. Ako yung unang nakakakita kapag may problema sila ng taong gusto niya. At ako yung unang nakikinig kapag nasasaktan siya. At ako rin yung unang umaalo kapag umiiyak siya. Kapag nagagalit siya. Ang ironic, Mama Miano. Ako yung taong pinakamalapit sa kanya, pero hindi ako yung taong nakikita niya. Hindi ako yung taong pinipili niya. Isang gabi tumawag siya. Hindi message, hindi talaga chat, kundi tumawag siya. Pwede ka ba ngayon? Tanong niya sa mahinang boses. Ano? Bakit? Anong nangyari? Wala. Gusto ko lang na may kausap. Lumabas ako ng bahay kahit 10 oras na noon ng gabi. Dahan-dahan pa nga ako at baka mabuking ako ng mga magulang ko at pagalitan pa ako. Hindi ako nagpaalam ng maayos. Hindi ko na iniisip kung delikado ba sa labas o kung ano. Basta ang nasa isipan ko na lang noon, Mama Mia, ay kailangan niya ako. Kaya, kailangan ko siyang puntahan. Dahil kapag siya ang nangangailangan, hindi ako marunong tumanggi. Naabutan ko siya sa paborito naming tambayan. Yung lumang bleachers sa gilid ng covered court ng barangay namin. Tahimik na ang paligid. Madilim na nga eh. Patay ang ilaw sa covered court. Ang tanging ilaw lang na mula sa poste ang nagbibigay liwanag sa kanyang kinaroroonan. Nakaupo siya, nakayuko. Paglapit ko, hindi siya nagsalita agad. Umupo lang ako sa tabi niya. Hindi ako nagtanong. Hindi ko na kailangan pang magtanong. Ganun naman talaga ako dati pa lang eh. Kapag nangangailangan siya, hindi ko na kailangang magtanong dahil alam ko na agad. Minsan, ang hirap no? Sa wakas ay sabi niya makalipas ang ilang minutong nakaupo lang kami sa bleacher na yon. Halos pabulong na noon ang boses niya. Oo, sagot ko. Kahit anong gawin mo, parang hindi ka sapat ano? Sabi niya. Napangiti ako ng bahagya sa kanyang tinuran. Gusto kong sabihin sa kanya, kung alam mo lang. Kung alam mo lang kung gaano ako nagiging hindi sapat sa araw-araw. Alam mo bang, hindi niya ako pinili. Sabi niya sa akin. Tumigil ang mundo ko sa sandaling yon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Yumuko siya ulit. Para bang humuhugot ng lakas ng loob bago niya sabihin sa akin ng totoo. May iba siya? Sabi niya.
Saglit akong natahimik, hindi dahil nagulat ako, kundi dahil hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko noon, Mama Mia. Dapat ba akong masaktan at malungkot para sa kanya? O dapat ba akong umasa? O dapat ba akong sumaya? Dahil ibig sabihin noon, may pag-asa ako sa kanya. Pero okay lang, sabi niya agad. Napilit pinapahira ng luha sa kanyang mga mata at pilit na ngumingiti sa akin. Sanay na ako na hindi pinipili. Gusto kong sumigaw, gusto kong sabihin na hindi totoo yan. Hindi totoong walang pumipili sa kanya. Dahil ako, alam ko, nakikita ko, nararamdaman ko, araw-araw siyang pinipili ng puso ko. Ilang saglit pa ang lumipas ay nagulat ako, Mama Mia, dahil hindi ko na napigilan ang sarili ko. Inabot ko ang kamay niya. Hinawakan ko iyon ng napakahigpit. At least, sinubukan mo. Sabi ko. Tumango siya. Oo, tama ka. At least ngayon alam ko na. Gusto kong sabihin sa kanya ang totoo, Mama Mia. Gusto kong sabihin na may isang taong hinding-hindi siya iiwanan. Na may isang taong pipili sa kanya araw-araw. Na may isang taong nandito lang palagi. At ang taong yun ay ako. Ako na laging nandito. Pero hindi ko sinabi. Hindi pa. Hindi ko alam kung kailan ko kakayanin dahil hindi ko kayang sirain kung anong meron sa aming dalawa. Hindi ko kayang ipagsapalaran ang pagkakaibigan namin para sa damdaming hindi ko sigurado kung tatanggapin niya. Kaya pinili ko pong manahimik. At sa katahimikan na yun, doon ako unti-unting nasanay, nasayang at nasaktan. May mga pagkakataon na halos mahuli ko siya. Yung mga tingin niya na parang may gustong sabihin sa akin. Yung mga sandaling kami lang at parang may ibang nararamdaman ako sa hangin. May sasabihin ka ba? Tanong ko minsan. Tumingin siya sa akin. Matagal. Sobrang tagal na parang may binabasa siya sa mukha ko tapos umiling siya. Wala. At doon na naman kami babalik sa dati. Sa safe, pero lihim na masakit para sa akin. Iniisip ko noon, Mama Mia, kung ako lang ba yung nakakakita na parang pareho kami ng nararamdaman? Kung ako lang ba o ganun talaga ang nakikita ko at ganun ang nararamdaman niya? Kaya lang, di ko naman magawang itanong. Baka kasi imagination ko lang din at hindi naman totoo. Habang tumatagal, mas lalo kong naiintindihan ang isang bagay. Hindi lahat ng pagmamahal kailangang ipaglaban. Minsan, kailangan mo lang tong dalhin ng tahimik at ng mag-isa. At ako pinili kong mahalin siya sa paraang hindi niya kailanman malalaman, sa paraang hindi makakasira sa kanya. Hindi makakasira sa samahan naming dalawa kahit unti-unti naman akong nauubos. Gabi-gabi tinatanong ko ang sarili ko, hanggang kailan ko kakayaning itago ang lahat ng to? Pero sa bawat umaga na nakikita ko siya, nakangiti at kasama ko pa rin bilang matalik na kaibigan, nakakalimutan ko ang tanong at pinipili ko ulit siya at ang pagkakaibigan naming dalawa. Kahit ang totoo, hindi ko alam kung pinipili din niya ako. May mga gabi na ang hangin mismo parang alam yata ang nararamdaman ko, Mama Mia. Isang hapon, naglalakad kami sa tabi ng ilog. Yung tahimik na parte ng lungsod na halos walang katao-tao. Ulan lang ang tanging tunog na maririnig mo.
halong patak sa dahon at maliliit na alon sa tubig. "Ang ganda talaga dito," sabi niya habang nakatitig sa malalim na kulay ng tubig. "Oo nga," sagot ko, pero hindi ko naman mapigilang tingnan siya. Parang bawat galaw niya ay mas malinaw sa dilim. Ang buhok niya nabasa ng ulan, ang mga mata niyang nakatingin sa malayo, at yung maliit na ngiti na hindi naman talaga niya sinasadya. Hindi namin alam, pero parehong nararamdaman namin ang tensyon sa pagitan namin. Alam ko yon. Nararamdaman ko yon. Hindi ito puro salita, hindi rin puro hawak o titig. Ito yung uri ng sandali na parang ang mundo lang ang umiikot sa amin at tahimik ang lahat sa aming paligid. Dumating yung oras na halos magtagpo ang mga labi namin, Mama Mia. Sa totoo lang, habang iniisip ko at binabalikan ko ang pangyayaring iyon ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano nangyari eh. Parang instinct lang. Yung ulan, yung hangin na humahaplos sa mukha namin. Lahat ay naghalo-halo sa damdamin na matagal ko nang tinatago. Nag-uusap kami noon. Tapos parang hindi ko alam kung anong nangyari at bigla kaming tumigil. Hanggang sa unti-unting naglalapit na ang mga mukha naming dalawa. Ngunit sa huling segundo, umatras siya. Tumingin sa akin. Ngumiti ng ngiting kilala ko mula noon. Pero sa kanyang mga mata ay may halong lungkot ang ngiti na yon. Hindi pwede, sabi niya. At noon parang yelo ang bumagsak sa dibdib ko. Yung bloke-blokeng yelo talaga. Parang bawat patak ng ulan ay pinipilit akong maramdaman ng sakit. Pero naiintindihan ko naman, Mama Mia. Naiintindihan ko naman siya, kaya lang ang sakit-sakit pa rin. May mga gabi na nagkukwentuhan kami sa tapat ng lumang kapehan na hindi nabukas sa marami. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga bagay na wala nang kinalaman sa amin. Pero sa bawat salita, ramdam ko na may mga bagay na hindi nasasabi sa isa't isa. Alam mo, sabi niya habang hinahawakan ng tasa ng kape, ang hirap minsan, lalo na ang mahalin ng isang tao na hindi naman pwede. Tumango ako, hawak ko din noon ang tasa ko. Ramdam ko din noon ang lamig ng paligid at ang lamig ng boses niya. Alam ko, sabi ko, hindi ko alam kung kami ba ang ibig niyang sabihin. Hindi ko kayang ipakita kung gaano kasakit sa akin yung mga sinabi niya. Hindi ko kayang sabihin na kahit isang segundo lang na maging akin siya, pipiliin ko ang segundong yon. May mga sandaling halos magbago ang lahat. Isang gabi habang naglalakad kami pa uwi sa bahay nila, hindi namin napansin ang distansya sa pagitan namin ay unti-unti palang lumiliit. Unti-unti pala kaming nagiging mas malapit sa isa't isa. Habang nagkukwentuhan, bigla siyang huminto. Tumingin sa akin. Nabigla din ako dahil hinawakan niya ang braso ko. Alam mo, sabi niya, ang boses niya noon ay halos pabulong na tila ba nag-aalinlangan kung itutuloy niya ang kanyang sasabihin sa akin. Matagal na rin. Akala ko ako lang. Matalinghaga ang mga sinabi niya, Mama Mia. Parang titig sa akin ang lahat ng hindi nasabi. Parang bumagal ang oras.
Bawat segundo ay parang hinihila ang puso ko pababa. Ngumiti ako sa kanya. Marahil pilit yung ngiting yun pero ramdam ko ang init sa dibdib ko. Anong matagal na? Sagot ko. Hindi ko alam pero yung puso ko ay tila alam kung anong sagot dun. Kaya lang masakit yun sa akin. Wala, wag mo nang isipin yon. Sabi niya pagkatapos ay binitawan ng braso ko at naglakad na rin. Ngunit Mama Mia, minsan hindi sapat po ang pagmamahal. May mga taong dumating sa buhay niya bago pa ako nakapagpahayag ng nararamdaman ko. May mga pangako na hindi na pwedeng bawiin. May mga desisyong ginawa siya para sa kung ano ang tama kahit alam naming pareho na masasaktan kami doon. Kahit alam naming pareho na hindi yun ang magpapasaya sa amin. Minsan Mama Mia, sabi niya sa akin, kung mas matapang lang sana ako, kung mas matapang lang sana tayo. Nakaupo ako noon sa tabi niya sa isang bleacher. Hinawakan niya noon ang kamay ko. Basta ang importante, hindi natin iiwan ang bawat isa ha. Kahit anong mangyari, sabi niya. Mama Mia, nasaktan ako doon. Kasi sa totoo lang, ang pananatili namin sa piling ng isa't isa, tila isang sumpa. Sumpa na hindi kami pwedeng magmahalan ng higit pa sa pagiging magkaibigan. At doon ako tuluyang naubos. Hindi dahil iniwanan niya ako, hindi rin dahil hindi niya ako mahal, kundi dahil pinili naming maging tama sa halip na maging masaya. Pag-uwi ko sa bahay, gabing-gabi na. Nakahiga na ako noon sa kama, hawak ang cellphone ko. Binabasa ko ulit ang mga chat niya. At naramdaman ko, ang pinakamalakas na pagmamahal ay minsang hindi nakikita sa kung sino ang nanalo, kundi sa kung sino ang kayang maghintay at magmahal ng tahimik. Ngunit kahit tahimik, parang bawat hibla ng puso ko ay unti-unti na ring nadudurog, Mama Mia. At doon nagsimula ang mahirap na bahagi. Yung matuto kang mabuhay sa alaala at sa isang tanong, paano kung mas naging matapang ako? O mas maaga akong naging matapang? Paano kung matapang kaming dalawa? Ang tanong na kahit anong gawin ko, hindi ko na masasagot. At kahit ilang taon pang lumipas, ramdam ko pa rin ang bawat sandaling iyon. May mga gabi, Mama Mia, na halos hindi ko na matiis. Hindi dahil hindi ko alam ang magiging sagot niya. Kapag nagsabi ako ng tunay kong nararamdaman, at hindi rin dahil umaasa ako sa imposible, kundi dahil minsan, mas masakit ang manahimik kaysa magsabi ng katotohanan. Tumayo ako sa gitna ng silid ko, nakatitig sa kisame na parang hinahamon akong maging matapang. Huminga ako ng malalim. Kaya mo to. Bulong ko sa sarili ko. Kaya mo to. Kesa sa panghabang buhay kang mabubuhay sa what ifs, 'di ba? Tumawag ako sa kanya. Hindi ko pinili ang text. Gusto kong tumawag. Dahil kapag nasagot na niya, wala na akong pagpipilian kundi ang magsalita. Kesa sa text, kapag na-type ko, hanggat hindi pa nasisend, pwede ko pang bawiin, di ba? Hello? Sagot niya sa kabilang linya. Hi, pwede ba tayong magkita? Tanong ko. Pilit kong pinapakalma noon ang sarili ko. Ha? Ngayon na ba?
Sagot niya na halatang nagulat dahil gabing-gabi na rin iyon. Oo kung pwede lang. Kailangan talaga kitang makausap ng personal. Okay, sige. Kita na lang tayo dun sa bleacher. Dun sa malapit pa rin sa court. Lumabas ako sa bahay, malamig ang hangin pero parang ang init ng damdamin ko ang gumagabay sa bawat hakbang ng mga paa ko. Mama Mia, hindi rin naman kalayuan ang bahay namin sa isa't isa. Nasa iisang barangay lang naman kami. At parehong walking distance lang sa amin yung covered court. Parang nasa gitna yun ng mga bahay namin. Naabutan ko siya doon sa covered court, Mama Mia. Tahimik. Parang alam niya na iba ang dala ng pakikipagkita ko sa kanya sa araw na yun. Parang may nararamdaman din siyang kakaiba. Nakita akong may hawak siya na 2 paper cups na tila may laman yatang kape dahil nakikita ko ang usok sa ilalim ng gabi. Oh, andito ka na pala. Upo ka. Sabi niya at naupo ako sa tabi niya. Huminga ako ng malalim. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin pakinggan. Dahil gusto ko lang talagang sabihin. Wala akong sagot na kailangan. Ang kailangan ko lang ay mailabas ito. Dahil parang sasabog yata ako Sabi ko. Tumango siya. Huminga ng malalim. 1, 2, 3 paghinga ng malalim tapos tumahimik. At nakatingin siya sa akin. Tinignan ko ang kanyang mga mata na tila ba binabasa doon kung ano ang nandun sa mga bagay na nasa puso niya, kaya lang wala akong mabasa. Huminga din ako ng malalim. Tapos nilakasan ko ang loob ko. Minahal kita, sabi ko. Sa boses na nanginginig. Matagal na. Araw-araw. Sa bawat tawa mo, sa bawat pagluha mo, sa bawat sandali na kasama kita, pinipili kitang mahalin. Kahit hindi mo ako pinipili, kahit nasasaktan ako, kahit hindi mo alam itong lihim na damdamin ko sa'yo. Tahimik pa rin siya, Mama Mia, habang taimtim na nakikinig sa bawat salitang sinasabi ko. Tinitigan niya ako. Parang bawat segundo ay hinihila ang puso ko pababa sa kailaliman ng kaba at pag-asa. James. Tawag niya sa pangalan ko. Mahina. Halos pabulong na rin. James, matagal na rin kitang gusto. Akala ko, ako lang ang ganito. Akala ko ako lang ang may nararamdamang ganito. Parang sa isang segundo, parang hihinto ang mundo ko. Parang lahat ng sakit ay magtatapos. Parang dito na magsisimula ang kami na matagal ko nang pinapangarap. Kaya lang, Mama Mia, hindi. Hindi na maaari. Hindi na pupwede. Kasi nahuli yung tapang ko Nahuli yung tapang ko na umamin sa kanya. May ibang tao na sa buhay niya. May mga pangako nang hindi na mababawi. May mga desisyon nang ginawa bago pa ako nagkalakas ng loob para umamin sa kanya ng totoo. James, kung mas maaga ka lang sana,
sabi niya habang hawak-hawak ang kamay ko. At doon ako tuluyang naubos. Doon ako tuluyang nasaktan. Hindi dahil iniwanan niya ako, kundi dahil sa panghihinayang Mama Mia. Akala ko kasi noon, imagination ko lang, lahat ng nakikita kong pagkikare niya sa akin. Hindi ko naman alam na pareho pala kami ng damdamin. James, alam mo naman, hindi ako yung tipo ng taong tumatalikod sa aking mga pangako. At alam mong ito ang tama. Masakit pala, Mama Mia. Masakit na yung taong mahal mo, tapos alam mong mahal ka rin, pero hindi ka kayang piliin kasi mas pinipili niyang maging tama kaysa sa maging masaya. Lumipas ang halos 1 oras. Tahimik lang kaming magkatabi. Hawak ang kamay ng bawat isa. Ngunit ang distansya sa pagitan namin ay distansya na hindi kayang tawirin ng puso. At dun ko natutunan, mas masakit pala kapag parehong mahal ninyo ang isa't isa, pero pinipili ninyong huwag ipaglaban ang pagmamahalan na yon. Mas masakit pala kapag walang mali, walang kontrabida, kundi yung timing talaga ang kalaban. Mas masakit pala kapag iniwan ka hindi dahil hindi ka mahal, kundi dahil mas pinipili niyang maging tama at panindigan ng kanyang mga salita. Pagkatapos ng ilang oras, ay tumayo siya. Muwi na tayo. Gabing-gabi na oh. Maya-maya titilaok na yung mga manok. Sige, hatid na kita. Dumating ang araw, Mama Mia, na nagpaalam kami sa isa't isa. Hindi dahil may galit kami o may tampo. Basta nagpaalam lang kami. Magkaibigan pa rin tayo, di ba, James? Sabi niya. Pilit nang umingiti na parang pilit na pinapagaan ang aming sitwasyon. Oo naman, palagi. Sagot ko. Kahit alam kong hindi na pareho ang lahat sa dati. At gabi-gabi natutunan kong mabuhay sa tanong, paano kung mas maaga akong naging matapang? Sa bawat umaga, nakikita ko siya, Mama Mia. Nakakasama, nakakangitian. At naiintindihan ko na. Ang pagmamahal minsan ay hindi para sa pagsasama, kundi para sa pag-unawa. Mama Mia, hindi ko alam o hindi mo lang alam kung gaano kahirap mahalin ang isang tao sa tahimik. Parang bawat araw, bawat sandali, tila may 3 bagay kang laging iniisip. Paano mo siya mapapasaya? Paano mo itatago ang sarili mong damdamin nang huwag kanyang mahalata? Paano mo haharapin ang katotohanan na maaaring dumating yung araw na may pipiliin na siya? Dumating yung araw na hindi na kayo pwedeng magkasama palagi dahil may ibang tao nang magmamay-ari sa kanya. Naaalala ko pa, Mama Mia, yung unang field trip namin sa malayong lugar sa aming probinsya. Umaga pa lang nakalabas na kami ng hotel para mag-hiking noon. Siya naka-backpack, pero siya rin ang nagdala ng extra na tubig para sa akin. Baka mauuhaw ka sa gitna ng trail, sabi niya. Ngumiti ako at hindi nagsalita. Ngunit ramdam ko ang simpleng galaw niya. May tinatagong pagmamalasakit. At simula noon, Mama Mia, ay naramdaman ko din na may pagtatangi din akong itinatago sa kanya. Sa bawat hakbang namin sa mabatong trail, hawak ko ang kamay niya para siguraduhin na hindi siya matutumba. Hindi niya alam, pero bawat hawak ko sa kamay niya,
May maliliit na bahagi ng puso ko na tumatawa, naguguluhan, at dun pa lang pala ay nakuhulog na ako sa kanya. Nung college days namin, nung magkahiwalay kami ng school sa college, magka-text pa rin kami sa araw-araw. Minsan nagkukwentuhan kami tungkol sa kung sino ang crush niya. Hindi niya nalalaman. Pero ako, wala naman akong ibang naging crush nung college dahil yung puso ko ay nasa kanya na rin naman. Ako lang ang nakakaalam na mahal ko na siya. James, alam mo ba? Sabi niya sa chat. Ang saya ko kasi kahit sa malayo, parang andyan ka pa rin palagi para sa akin. Hindi ko kailangang sagutin ang mga sinabi niyang yon. Kasi ramdam ko para sa kanya, ako lang ang palaging nandyan. Ngunit habang lumalalim ang koneksyon namin ay mas lalo kong nararamdaman na tila may hangganan. Hindi ako pwede. Hindi kami pwede. Hindi pwedeng mahalin ko siya ng higit pa sa isang kaibigan. Dahil 'di ba, kapag nagiging magjowa o may umaamin sa isang pares ng magkaibigan na nagkakagusto na siya sa isa, 'di ba lahat ng 'yun nasisira naman? Kaya pinili kong itago. Isa sa pinakamasakit na alaala ay ang gabi ng graduation namin. Naglalakad kami pauwi sa ilalim ng mga puno sa campus. Tahimik. Parang lahat ng tao ay nawala sa paligid namin. James, sabi niya at huminto sa paglalakad. Tumingin ako sa kanya. Para bang buong mundo ay nakatuon sa kanya. Hahawakan niya ba ang kamay ko? Hahalikan ba niya ako? Pero sa huling segundo umatras siya. Ngumiti at sinabing, mag-ingat ka lagi ha. Lalo na, ngayong graduate na tayo pareho ng college. Mag-ingat ka sa totoong mundo. Sabi niya. At doon ako napahiya at napaiyak ng tahimik sa gabi sa loob ng kwarto ko. Habang tila literal na hawak-hawak ko sa mga kamay ko ang puso ko. Tuwing umaga, Mama Mia, nakikita ko pa rin siya sa may kanto. Nag-aabang ng sakayan kapag papunta na siya sa kanyang trabaho. Hawak ang tumbler na alam kong may laman ng kape. Nakangiti sa bawat taong dumadaan. At kapag nandun ako, nakangiti din siya sa akin at inaalok akong sabay na kaming sumakay. Tuwing gabi naiisip ko pa rin ang mga sandali namin. Yung halik na hindi natuloy. Yung mga titig na hindi namin naipahayag. Mga salitang gusto ko sanang sabihin pero natitigil lagi sa lalamunan ko. Natutunan kong maging masaya para sa kanya kahit ako mismo ang nadudurog. Humiti ako sa kanya kahit gabi-gabi ay tanong ko sa sarili ko hanggang kailan ko kakayanin. Natutunan ko rin, Mama Mia, na magpapasok ng ibang tao sa buhay ko. Kahit alam ko na siya lang naman ang nag-iisang laman ng puso ko. Opo, alam ko pong malaking pagkakasala. Pero may nagamit akong mga tao para magpanggap na may minamahal akong iba. May mga niligawan ako, Mama Mia. Mga naging girlfriends. Na ang akala niya mahal ko ang mga yun. Pero ang hindi niya alam, yung mga yun ay panakip ko lamang sa totoong damdamin ko para sa isang taong hindi ko pwedeng angkinin. Hanggang isang araw, Mama Mia, sinabi niya sa akin, James, may taong dumating sa buhay ko. At tila seryoso siya. Tapos, nagpakilala na rin siya kina mama. Nagpaalam naman ligaw. At sa mga kuya ko. Pati nga sa lolo't lola ko eh. Ayun, pumayag naman sila. Ayun, tanggap naman nila agad dahil mabait daw. Nakikita ko namang mabait siya. Nakikita ko din talaga na seryoso siya sa akin at hindi siya sa
katulad nung mga nanliligaw sa akin dati. Habang kinukwento niya ang tungkol sa lalaking yun, hindi ko matakpan ang sakit na pumapailan lang sa dibdib ko. Mama Mia, napakasakit na may isang taong malakas ang loob para magpakilala sa lahat. Na magsabi sa lahat na gusto siya ng taong yun. Ngumiti lang ako. Sabi ko, sana yan na talaga ang tao para sa'yo. Sana kayo na talaga ang tinadhana sa isa't isa nang hindi ka na umiiyak. Baka naman kasi dumating yung araw, 10 oras ng gabi habang magkasama kami ng girlfriend ko. Tatawag ka at umiiyak ha. Sabi ko sa pabiro na paraan, pero nagulat ako sa kanyang reaksyon, Mama Mia. Huwag kang mag-alala, hindi ako sasaktan nito. Hindi na ako masasaktan at lalong hindi ko kayo mae-estorbo ng girlfriend mo. Sabi niya, "Uy, biro lang yun." Grabe ka naman. Biro lang yun. Okay lang naman na tumawag ka lagi sa akin eh. Wag na. Wag na. Sabi ko. Sabi niya, Mama Mia. Mama Mia, masakit pala na malaman na seryoso na talaga yung kaibigan mo sa isang lalaki. Hanggang sa nalaman ko na lang, Mama Mia, na sinagot na niya ang lalaking yun. Nalaman ko dahil birthday yun ng kapatid niya. Siyempre matagal na kaming magkaibigan, imbitado na ako sa mga ganap sa buhay ng pamilya nila. Nagulat pa ako dahil habang nandun kami, nagtatawanan ng kanyang mga kapatid, ay bigla kaming natigil dahil may dumating daw. Naramdaman ko na bigla akong naitsapwera. Dahil yung mga kapatid niya, pati yung mga magulang niya, lumapit dun sa bagong dating. Walang iba kundi yung boyfriend niya, nakadekotse. May mga pasalubong para sa lahat. Tapos, meron pang parigalo para sa kapatid niya. Nagpakilala pa siya sa akin. Hindi naman nalalayo yung kagwapuhan namin. Di sa pagmamayabang, Mama Mia, pero yun ang totoo. Mas matangkad din ako dun sa lalaki. Lean ang kanyang katawan, pareho nung sa akin, pero siguro ang pinagkaiba namin ay mas matapang siya. Mas madali niyang naamin ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Mama Mia, buong araw ng selebrasyon na yon ay parang dun lang nakapokus sa kanyang bagong boyfriend, yung kaibigan ko. At dun ko naramdaman na ang sakit palang maitsapwera. Hindi na ako nagtagal doon dahil baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko at magkagulo pa o magkaroon pa ng komprontasyon. Kaya nagpaalam na ako. Sabi ko na lang, pupuntahan ko na lang muna ang girlfriend ko dahil bigla itong tumawag kahit wala naman talaga. Umuwi lang ako ng bahay. Sakto namang walang ibang tao doon dahil nasa trabaho ang lahat. Doon ako umiyak. Alam kong lalaki ako pero hindi ko po mapigilan talagang umiyak dahil sa sakit na nararamdaman ko. Hanggang sa lumipas pang mga buwan, 2 taon. Hindi kagaya ng mga ex niya na nawawala din naman pagkalipas ng ilang buwan. Etong isang to ay kakaiba, Mama Mia. Umabot pa nga sa puntong nag-propose ito sa mismong birthday niya. At nandun pa talaga ako dahil nakikiselebrate kasi nga best friend ako, 'di ba? Napakasakit tignan na yung babaeng minamahal mo inaalok ng kasal ng ibang lalaki. At mas masakit, Mama Mia, nung umoo siya, nung pumayag siyang pakasal sa lalaking ito. At yun nga ang naging hudyat para sa akin. Pagkatapos ang proposal na yon, ilang araw kaming hindi nagkita. Hanggang sa yun nga yung gabi, Mama Mia.
na naisipan kong aminin na sa kanya ang totoo. Tinawagan ko siya. Nakipagkita ako sa kanya dun pa rin sa bleacher. Dun sa may covered court ng barangay namin. At dun ko nalaman, dun namin inamin sa isa't isa na pareho pala kami ng damdamin, kaya lang huli na ako. Huli na yung tapang ko. Tapos na dahil may nanalo na. Mama Mia, pagka-uwi ko noon, sobra ang iyak ko. Sobra ang naging sakit para sa akin. Lumipas ang mga araw, hindi ako tumawag sa kanya. Nagte-text pa rin naman kami ng good morning. Nagpo-forward ng mga memes at reels sa isa't isa. Yung alam naming nakakatawa. Yung alam naming pareho naming pagkakasunduan dalawa. Ganun pa rin naman kami. Halos wala pa rin namang ipinagbago. Maliban na lamang sa hindi kami laging nagkikita. Lumipas ang mga araw, ang mga linggo. Hanggang sa isang gabi, nilagay ko na sana ang cellphone ko sa bedside table ko nung bigla itong tumunog. Nakalimutan ko palang i-silent. Nung tinignan ko ay may notification na nagpadala siya ng picture sa akin. At nung buksan ko yung picture, Mama Mia, yun na pala yung imbitasyon niya para sa kasal nilang dalawa. Agad nananlabo ang mga mata ko. Agad akong napaiyak. Halos hindi ako makatulog buong gabing yon. Nagtatype ako pero dinidelete ko. Nakikita ako din sa kabilang linya na nagtatype din siya, kaya lang wala namang umaabot na mensahis para sa akin. Parang pareho kaming dalawa na nagtatyping dahil may gustong sabihin sa isa't isa pero hindi magawang aminin. Parang pareho kami. Pinuntahan ko siya sa trabaho niya, Mama Mia. 3 araw matapos niya akong sinendan nung kanyang wedding invitation. Pero dun ko nalaman na nakalive na pala siya kahapon pa lang para sa nalalapit niyang kasal. 2 linggo na lang kasi noon ay kasal na niya. Tinawagan ko siya isang gabi. 3 araw yun bago ang kasal niya. Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Tanong ko. Pasensya ka na, James. Marami na ang madadamay kapag tinigil ko pa to. At isa pa, buntis din ako, James. Alam na ng buong angkan namin, pati ng buong angkan nilang tungkol sa pagdadalang tao ko. Lahat excited na para sa aming dalawa. Siguro hindi lang talaga tayo nararapat sa isa't isa. James, it will mean the world to me kung pupunta ka sa kasal ko. Pero kung hindi mo kaya, maiintindihan ko naman. Pagkatapos noon ay pinatay na niya yung tawag. Mama Mia, sa araw ng kasal niya, hindi pa nga ako nakabihis eh. Buti na lang at hindi niya ako kinuha bilang best man noon, kundi yung kapatid niya. Dahil baka magtaka yung iba na hindi dumating yung best man. Mama Mia, 30 minuto bago ang kasal na pagdesisyonan kong pumunta. Pagdating ko doon ay nag-uumpisa na pala. Doon ako sa pinakagilid, sa left side, tapos sa pinakalikuran pa. Yung hindi napapansin. Yung parang parte ka lang ng mga taga-simbahan na nakikiasyoso o tumutulong sa kasal. Handun ako. Malayo sa mata ng lahat. At habang naglalakad siya, nakasuot ang kanyang puting trahe de boda. Mama Mia, ini-imagine ko ano kayang pakiramdam kung kaming dalawa yung ikinakasal noon. Palihim na tumutulo ang luha ko habang pinagmamasdan ko siyang palapit ng palapit dun sa kanyang groom na naghihintay sa may altar.
At nung nag-umpisa na ang kasal, yung misa, pagkatapos nilang magsabi ng I do, hindi ko na napigilan at lumabas na ako ng simbahan. Isang desisyon ang aking nabuo noong araw na yon. Agad akong nag-empake. Pumunta sa trabaho ko at nagulat pa nga sila kung bakit ako nandun dahil naka-leave nga ako kasi nga kasal yun ng best friend ko. Nagpunta ako doon para mag-submit ng resignation letter. Pagkatapos kong mag-resign, na effective immediately, ay nag-book agad ako ng ticket papuntang Cebu. Papunta sa kapatid ko. Gulat nga siya nung dumating ako dahil wala akong pasabi. Sinabi ko na lang gusto kong subukan ang kapalaran ko sa Cebu. At ngayon, Mama Mia, dito na po ako sa Cebu. Magdadalawang taon na po ako dito. Wala pa rin po akong girlfriend o love life sa ngayon. Ang huling balita ako sa best friend ko ay 2 na po ang anak nila ng kaniyang asawa. Lagi daw po niya akong tinatanong sa mama ko kung kailan daw ang balik ko. Nag-deactivate din pala ako ng mga social media ko, Mama Mia. Kaya nga po, email ang ginamit ko para maipadala itong kwento ko. Mama Mia, dito ko po natutunan na ang mga bagay na kinatatakot mong mawala talagang mawawala sa'yo. Ang mas importante, natutunan mo kung paano maging matapang. Inisip ko na lang, Mama Mia, na isang magandang alaala yung best friend ko. Ngunit kahit gaano man kaganda ang mga alaala, may mga pader, ang timing, ang ibang tao, at ang mga pangakong ginawa na bago pa ako nakaamin, yun ang naging dahilan kung bakit naputol ang mga magagandang alaala na yon. Minsan po ang pinakamagandang love story ay nagsisimula sa pagkakaibigan. Gaya ng mga magkaibigan na naging matagumpay na magkarelasyon, magkaibigan at mag-asawa. Minsan naman, dito rin nagtatapos ang isang magandang love story sa pagiging magkaibigan. Hindi dahil kulang sa pagmamahal, kundi dahil yung pagkakaibigan ang dumating sa tamang oras. Mama Mia, alam ko, darating din ang panahon na makaka-move on ako at mahaharap ko ulit ang kaibigan ko. At totoong magiging masaya ako para sa kanya. Pero hanggat hindi pa nangyayari yun, dito muna ako sa Cebu. Dito muna ako maghihilom ng puso ko. Maraming salamat po ulit at naway maibahagi nyo rin sa iba itong naging kwento ng buhay pag-ibig ko. Lubos na gumagalang, James. Aww, grabe naman. Alam mo, bilib ako sa best friend mo ha. Bilib ako dun sa kanyang palabra de honor. Dahil na ano na siya, ang tawag nun, na engage na siya. Kahit mahal nyo pang isa't isa, hindi siya umatras dun sa engagement na yon. Well, James, baka hindi lang talaga kayo ang para sa isa't isa. Yun na talaga di ba? Baka hanggang dun lang talaga kayo hanggang magkaibigan. Well, ako naman naniniwala na darating din yung panahon na magkikita din kayo ulit at pagtatawanan nyo na lang yung mga nangyari at maging magkaibigan din kayo lagi. Ay nako, maraming salamat sa pakikinig ninyo at panonood nitong ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento ni James, please huwag mag-atubili, paki-subscribe at paki-like at share na rin ang video na to. At mag-click din kayo ng notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing meron po tayong bagong upload. At syempre, mag-hi muna tayo sa atin pong mga members. Maraming salamat! Ay ako kay Freaky, Mila Raduban, Gail Easy, Maureen Tugab,
Maria Elena Abe, Dayan Martinez, Smack Dax, Benson Boyser, Gimaras Girl, Colleen Bueno, Rico Sidanco, Rose Arevalo, Miriam Gutierrez, Marlia Guiana Shane, at ang pinakabago nating member na si Christina Ore. Aure or Ore? Basta, yun na yun. Hello, Christina! Welcome dito sa ating channel. Maraming salamat sa pagpapamember mo. At syempre, hello din ako sa ating mga subscriber. Mga suki natin palagi kay Sally Buma, kay Ma'am Judith McGovern. Happy Easter daw, pero late na ito kasi after Easter ko ito na-record. Hi din kay Angeline Puaso, maraming salamat. Ernesto Lapas, kay Maria Elena Abe, grabe daw ang iyak niya, ang dami niya raw luha. Ayun, dun sa episode 50 season 4, yung Demonyo sa Madilim na Gabi sa Gitna ng Palayan. Oh, grabe ng title nun, di ba? Hi ako kay Joylyn Espinosa, kay Lynn Gausin, Fredeline Balao, Elizabeth Lagunday, Ruby Ramos, Cazel Riano, maraming salamat. Hi din kay Francisca Abiliera, kay Gail Easy, hola din sa'yo, Nancy Asperas, Roslyn Abletes, maraming salamat from Cainta Rizal. Hello din kay March Gold, maraming salamat din kay Amira Noke, kay Rose Santiago, maraming salamat. And hello din ulit ako kay Ambrosia De Leon. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin, maraming salamat po. Kung kayo po ay may kwento na nais nyo ring i-share dito sa ating programa, don't hesitate to share that and to email that to us. Ang ating email address ay nasa baba, mamamiacdo0317@gmail.com. Ako po si Mama Mia. Hanggang bukas sa susunod nating kwento, dito lamang sa Dear Mama Mia. Bye-bye! Ingat! Love you!